Okay, naimbag na balamyawan amin, gagayam kan kakabsat, magandang hapon po. At sa video ito, i-discuss natin at ipapakita ko sa inyo yung mga ginamit nating rafter trusses at saka mga roofing ng ating projects. Di bale, ito po siya, nakikita ninyo sa ating video. I-discuss natin yung mga pangalan na ginamit nating mga materyales. At ito, ang ginamit natin sa ating trusses, mga rafter, ito siya, no? Angle bar na di bale 1 and 1 half at saka 2 inch by 1/4, no? At gumamit din tayo ng channel bar. Ito naman is distress na channel bar. At sa pamakuan naman ng ating roofing, gumamit tayo ng C-Par lins na standard, no? Di bale 2 by 3 siya na 1.5 mm ang kanyang thickness. At sa ating fascia board, gumamit naman tayo ng buo, no? Na C-Par links. Di bale 2 by 10 naman itong ginamit natin para sa ating fascia board. Yan po siya. At ang roofing na ginamit natin, itong white, no, na ano siya, rib type long span. Yan po siya, standard din po to. Kasi ang thickness nito is 0.5 mm. At yung ating pinaka thermal insulation, ito po siya, no. Double-sided po siya ang ginamit natin. Kabilaan, no, mayroon siyang pinaka coating. Ito po, 1/4 naman ang thickness po nito. At ang sumalod yan, gumamit tayo ng insect screen, no, o yung chicken wire. Ito siya yung natin, screen na sumalo sa ating roofing insulation. Mamaya papakita natin yung naging itsura. At ito, yung ating mga end flashing para sa dulo, no, nakakabitan ng ating fascia board. Gumamit naman tayo ng Banawi type na charcoal gray ang kanyang kulay. Yan po siya, tinatawag po siyang Banawi type kasi yung rice terraces, no, hagdang-hagdang palayan. Yan po yung kanyang naging disenyo. Ito ang tawag po dito is Banawi type end flashing. Yan po siya, yung sasampa sa ating fascia board, no. At saka meron ding gutter, yung gutter din natin, Banawi type din po siya. Ito po. Yan. Di bale, yan po siya. Di bale, sasalo ng ulan, no. Yan po. Banawi type din po ito. At ang ginamit din nating pamako sa ating roofing, ito naman siya, no, Tex screw. Ang size naman nito, gumamit tayo ng distress at saka 2 in 1 half. Yan po siya. Pakita natin yung size ng ating Banawi type na na end flashing at gutter. Almost pareho po ito. Yan po. More than 8 inches po yung height po nito. Kaya tamang-tama po, na ginamitan po natin siya ng 10 inches na fascia board. Yan po siya. 10 inches. Pakita natin yung naging itsura niya. At ito, yung naging itsura niya. Mapapansin nyo yung fascia board natin, lumagpas po siya dun sa kanyang end flashing. Yan yung naging itsura ng ating project. Bali yan siya. Yung mga butas na yon, magiging ventilation naman siya, no. Lalagyan natin siya ng air louver ventilation type, no, na metal sheet din. Bali, andito na siya. Yung ating air louver. Na-order natin siya. Bali, dumating na siya. Yan po. Color white, no, na louver. Bali, pag kinabit mo, magiging ganyan siya dun sa mga butas na yon. Okay? At pakita natin yung loob. Yung naging trusses naman natin. Ito yung mga metal trusses natin, no. Yan po siya. Nakikita rin nyo, nandun yung ating mga rafter. Yun na po, yung ating mga C-channel, tsaka mga angle bar, no. At mapapansin ninyo, yung ating insulation na double-sided, yan, nakahiga po siya dito sa sa chicken wire. Yan po yung sumalo sa kanya. Hindi na po tayo gumamit ng alambre. Mas maganda po, gumamit tayo ng chicken wire, no, para salong-salo po. At medyo tatagal yung ating roofing insulation. Yan, makikita ba ninyo sa video? Kita natin, yan po siya. Yan, sinalo siya ng ating screen, no? Yung ating roofing thermal insulation. Yan. At ang haba naman nito, yung ating roofing is pagmula dito sa dulo-dulo, papunta ron, sa dulo na yon, ang haba nito is 34 feet, no?
Kaya gumamit tayo ng dalawang rib type. Hindi natin siya binuo kasi mahirap siya isampa. Lalo na maskip dito sa area, hindi makakapasok yung sobrang habang yero, no? Kaya gumamit tayo ng yero na long span. Ang sukat naman nun is hati. Isang 18 feet at saka isang 16 feet siya. Yan po. Mamaya akit tayo sa taas. Papakita natin yung naging setup naman niya. Okay? Yan, pinapinturahan din natin ng primer, no? Yung ating roofing process. Di bale, ginamitan lang natin siya ng primer na Boysen, no? Yung red oxide na may kasamang lacquer thinner naman. Yan. Okay, subukan nating akyatin yung ating roofing para maipakita ko sa inyo yung naging slope o klebe ng ating roofing. Tsaka yung naging diskarte, no? Paggawa sa kanya. Kaya tayo dito sa ating yung bamboo ladder at saka yung ating wood na scaffold platforms. Okay. Kayatin natin siya. Medyo mataas. Yan. Yung malapit-lapit na tayo. Yan. Okay. Dito na tayo sa taas. Kita natin siya. Ito yung mga butas, no? Yung butas ng ating air ventilation louvers. Yan. Bali yan yung ating steel trusses. Makikita rin ninyo yung ating yung concrete beam. Yan. Napakalalaki ng ating mga beams. Kasi naka-ready po ito para maging second floor. Kung gustong patungan balang araw ng may-ari, pwede po siya. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga nakausling yan, mga nakausling bakal dito sa labas. Kasi pwedeng duktungan pa po yan. Yan yung style ng ating trusses. Yan po siya. Tsaka masisilip ninyo yung ating screen, no? Yan. Yung ating mga deck screw. Napakarami po. Kita natin yung deck screw. Bali yan siya. Ito yung naging diskarte. Yan. Pagupit po siya dito. At itong side niya, gumamit din tayo ng end flashing. Yan po siya. May end flashing siya. Puntang dulo. At itong pinaka-top cover niya, ginamitan na rin natin ng ng long span na rib type. Itong white din na ginamit nating pangbubong. Yan, di bali yan. Napakahaba po niyan. Yung klebe niya. Bali makikita ninyo. Yan, hindi siya masyadong slope, no? Kasi para pwede siyang lagyan ng mga solar. Kung maisip ng may-ari na lagyan, pwede po siya. Kung magpapalinis ng yero, hindi naman po delikado yung maglilinis. Yan. Yan yung naging style nito. At ito, pakita natin yung Banawi, no? Ito yung sinasabi nating Banawi type. Yan. Siya, no? Parang hagdan, parang rice terraces siya. Kaya tinawag siyang Banawi. At yung kantuhan naman nito, duktong po yan. Yan po. Gumamit lang ng ng mga rivet, line rivets. Yan po siya. Yan, papapix pa natin to. At saka palalagyan ng mga bulkasil, mga sealant, no? Yung mga dulo nito, mga duktungan. Okay? Dito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ginamitan natin ng fascia board, yung C-parling na 2x10. Yan, para nakausli siya. At kung maglalagay pa ng dito, ng kisame, may space pa, no? Yung mga paring natin para lagyan siya. At yan yung screen. Kita nyo po. Screen yung sumalo sa ating thermal insulation para hindi po siya lumundo. At medyo mas tatagal yung buhay nito kasi may sumasalo po sa kanya. Okay? Yan yung natin. Naging walling para balang araw, kung gusto ng may-aring ituloy, madali lang siyang tanggalin, no? Hindi na magbabakbak ng mga CHB. At tanggalin na lang yung mga roofing, itong buong roofing, pwede na siyang ituloy kung magkaroon ng budget balang araw yung may-ari naman nito. Yan. Bali yan. Itong taas naman, naglagay din tayo ng mga rod, no? Para maging matibay yung ating ating fascia board. Yan, meron siyang rod. Kita ba ninyo sa video? Yan po siya. Naka-welded rod po siya. Para hindi siya agad-agad na tumuklap dahil medyo mataas ito. Kapag hanginin, no? May tulong siya ng kanyang mga metal rods. Okay? Yan po siya. Yan. Dito umakyat kasi dito,
medyo mas mataas kumpara dun. Kabilaan yan. Yung center, tumaas po siya. Ito, yan po. Mula dito hanggang dito at nagkaroon siya ng ulo, no? Mataas yan po yung naging style ng kanyang design. Okay? At ito na yung itsura ng ating project after 135 days of construction works. Ito na po siya. Yan. Yung naging project na natin. Today is July 16, 2026, Thursday. Di bale, papa-final natin, papa-finish natin lahat ng mga top works, no? Para at least mabaklas na natin tong mga forming works natin o itong ating mga wood na scaffold na ano natin, no? Ginamit na bilang platform o patungan ng mga tao. Papabaklas natin to after ma-finalize na natin lahat ng mga top works natin para maituloy yung plastering ng ating mga columns. Currently, ang ginagawa natin today is nag-concrete mortar plastering tayo ng mga walls. Yan, pinapapinis na natin yung mga final na sukat ng ating bintana para masukatan siya ng gagawa ng pagpapagawa naman natin ng bintana. Yan po siya. Di bale, wrap finish lang. Gumamit tayo ng fine sand, no? Yan. Yung ating fine sand, lalaki ng mga bato. Di bale, ito siya. Yung nasa landra na, yun yung ating bistayan. Mano-mano lang siya. At ang ano natin naman, di bale, naging ratio ng ating mortar plastering, di bale, 3 buhangin at 1 semento, no? Tapos, di bale, 3 Sahara yung ginagamit natin, 3 kilo na Sahara. Yan po yung ratio natin. 3 buhangin, 1 semento at 3 Sahara para sa waterproofing compound ng ating mga wall mortar plastering. Yan po siya. Yan. Bale, yan dito. Pasilip natin konti sa loob. Yan, napapahinal na natin siya. Yung mga bintana. Yan. Mga kantuhan. Di bali, ang ginagawa na lang at gagawin, pag dumating na yung mga hamba, no, papahinalize itong mga pintuan. Kasi makikita ninyo, di pa siya na-finalize. Pero mostly, marami na tayong na wall plastering. No? Yan po siya. Nagkakabit na rin ng mga ano, no, itong mga electrical works. Yan po. Inabol yung iba kasi nahuli yung ating pagkakabit ng mga ibang ano, mga wrapping ins ng ating conduit, no. Pero mostly naikabit natin siya bago mag-wall plastering naman. Yan po siya. Yan, mga fixtures natin. O mga conduit, no. Palihan na itsura. Yan. Yan po siya. Doon yung mga conduit natin. Yun, sa gilid. Wala pa tayong ano, no, itong level ng ating flooring. Papalevel pa natin to pag natapos yung ibang mga trabaho. Tatambakan pa ng backfilling hanggang makuha natin level. At saka magpapa-assemble na tayo ng mga ano, no, yung bakal natin na ilalatag dito. Yan, bilang support niya. Okay? Bali yan, ang itsura ng ating projects. Yan yung mga kwarto. Plastering na siya. Ito naman, yung CR, no? Ito yung laundry. At yan yung 2 CR. Nasa loob siya. Bali kagagawa lang, no? Itong division naman ng ating CR. At yan muna yung ating update after 135 days of construction work. Today is July 16, Thursday 2026. Magkita tayo sa susunod at hanggang sa muli.